Alam nyo ba na nasunog ang gusali ng Bureau of Research Standards sa DPWH compound kung saan sa Quezon City? Nangyari ito kahapon, October 22. Kaya naman nababahala ang mga senador sa pangyayaring ito dahil baka nasama ang mga mahalagang dokumento na may kinalaman sa flood control project sa mga nasunog. Kaya ang tanong ngayon, sinadya bang sunugin ang DPWH na ito para hindi na masilip ang iba pang mga anomalya tungkol sa flood control project? Ayon naman sa direktor ng Bureau of Research Standards, nilinaw niya na wala namang nasunog na mahalagang dokumento na under for investigation, kung hindi tanging ang training room lang ang apektado. Wala namang naiulat na may nasaktan sa pangyayaring ito. Sa ngayon ay iniimbestigahan na ng ombudsman kung ano ang pinagmulan ng sunog. Ano ang masasabi nyo sa pangyayaring ito? Ang plane cargo na ito na galing mula sa Dubai ay sumadsad sa runway habang ito ay lumalanding sa Hong Kong International Airport. At nangyari ang aksidenteng ito kahapon, October 20 ng madaling araw, Manila time. At ayon naman sa tagapamahala ng paliparan na ito, ay 2 ang nasawi at ang iba naman ay nagpapagaling sa ospital. Sa ngayon ay iniimbestigahan pa ang pangyayaring ito. At ang eroplano naman may Emirates flight number naman ito. Buti na lang nakaligtas ang 4 na crew members na sakay ng eroplanong ito at yung 2 na nasa unahan, sila yung nasawi. Hindi talaga inaasahan ang ganitong pangyayari kaya kayo ingat at condolences doon sa 2. 2 TikTok celebrity ang inutusang magpakasal ng Nigerian court dahil sa video nila na naghahalikan. Dahil nag-viral ang video nilang 2 kung saan makikitang magkayakap at naghahalikan. Kaya naman umani agad ito ng batikos mula sa mga konserbatibong residente sa kanilang lugar. Dahil sa controversial nilang video post, si May ngayon ay ikinulong ng mga otoridad bago ibaba ang desisyon ng korte. Samantalang si Yar naman ay nagtatago siya ngayon. Kaagad na pinagsabihan sila ng mga opisyal na dapat paghandaan nila ito at makasal within 60 days o sa mas lalong madaling panahon. Dahil kung hindi ay makukulong silang 2. Kung may ganitong batas dito sa Pilipinas, marami ang ikakasal ng wala sa oras. Kaya kayo, huwag niyong gawin ito sa public o mag-take ng record para hindi mangyari ito sa inyo. Kilala niyo ba si Batang Ina? Ang masayang video na ito ngayon ay naghihinagpis siya dahil sa pagpanaw ng panganay niyang anak na babae. Sinabi niya ito mismo sa pamamagitan ng pag-post niya sa Blue App na may caption na, "Paalam anak ko, mahal na mahal kita. Sana isang panaginip lang ang lahat." Nangyari lang ito kahapon, October 20, at alam nyo ba na si Batang Ina at Hazel ay mayroon silang issue ngayon, kaya naman kaliwat kanan ang natatanggap ng mga nambabash kay Batang Ina. Dahil sa pangyayaring ito, pati rin ang kanyang anak ay hindi rin pinalagpas ng kanyang mga basher. Sa kabila ng pinagdadaanan ngayon ni Batang Ina ay hindi pa rin siya tinitigilan ng kanyang mga basher at below the belt na rin ang mga sinasabi nito. Sa mga basher niya, please lang tigilan niyo muna siya dahil mahirap ang sitwasyon niya ngayon. Walang sino mang ina ang gustong mawalan ng anak. Antayin niyo na lang ang statement ni Batang Ina tungkol sa nangyari sa kanyang anak. Soaring in peace, little one. Emotional si Jillian Ward sa interview sa kanya ni Tito Boy dahil sinagot niya na ang mga dating issue na hanggang ngayon ay pilit pa rin itong ibinabato sa kanya. Ayon kay Jillian Ward, sobrang nasasaktan na siya dahil pati ang kanyang ina ay nadadamay na. Dahil di umano sa pagkakaroon niya ng mga mamahaling sasakyan at bonggang dibo. At mayroon din daw siyang benefactor sa kanyang lifestyle. Sinagot naman ni Jillian na hindi ito totoo at fake news lang ang lahat, pati na rin ang pagkakaroon niya ng ugnayan kay dating governor na si Chavit Singson. Hindi rin niya ito kilala at never niya pa itong na-meet. Kung ako sa inyo, tigilan niyo na ang paninira niyo kay Jillian dahil wala naman kayong pruweba at baka inggit lang kayo sa kanya. Para sa akin, lahat ng gugustuhin ni Jillian ay kaya niyang bilhin. Isipin niyo na lang, nagsimula siya sa showbiz, bata pa lang, so ibig sabihin, child actress at hanggang ngayon, marami siyang project sa GMA. So marami siyang pera. Sa palagay ko, ang mga nagpapakalat ng fake news na ito ay mga basher niya. Gusto nilang saktan ang iyong damdamin. Jillian Ward, magpapakatatag ka lang. Kaya mo yan. Alam nyo ba na pumanaw na si Eman Atienza sa edad na 19 years old?
ang anak ng broadcaster at media personality na si Kim Atienza. Ibinahagi ito ng pamilya niya ang malungkot na balitang ito sa mga social media account ngayong araw lang. In-announce ito ni Felicia Atienza at ito yung sinabi niya. Ayon sa kanyang ina, unexpected lang daw ang kanyang pagkamatay. Sobrang nakakalungkot lang ang balitang ito. Sa edad na 19 years old, umanaw na si Eman. My deepest condolence to the whole family and rest in peace, Eman Atienza. Alam mo ba na ang nanalo ng Miss Grand International 2025 ay si Miss Emma Tiglao from Philippines. At ginanap naman ito kung saan sa hall sa Bangkok nitong October 18. Kaya naman marami sa mga Pinoy pageant fans ang tuwang-tuwa sa pagkapanalo ni Miss Emma. Dahil na rin sa back-to-back wins ng Pilipinas. Kung maalala nyo dati kay Miss Seiji Upiasa ipinasa ang corona noong 2024. At ngayon naman nasungkit nito ni Miss Emma Tiglao ang corona from Pampanga, Philippines. At si Miss Seiji mismo ang nagputong ng corona sa ulo ni Miss Emma as Miss Grand International. Dahil sa panalo niyang ito, pinatugtog rin sa stage ang Philippine National Anthem na song. Congratulations Miss Emma sa pagdala mo ng karangalan dito sa ating bansa. We are so proud of you. Ano ang masasabi niyo sa pagkapanalo ni Miss Emma Tiglao as Miss Grand International 2025?